Pinag-cruise ni Ming Shirin ang kanyang mga braso at mukhang medyo hindi kumbinsido. Sa tingin mo ba ang aking master ay isang taong basta-basta na lang makikita ng sinuman, tulad ng mga ligaw na pusa at aso? Naging tensyonado ang atmosfera pagkabigkas ng mga salitang ito. Pinanood ng mga gwardya sa tabi nila ang eksena ng malamig, handa na para sa labanan. Samantalahin ang aking magandang kalooban at magsiwalat kayo, sabi ni Ming Shirin at pagkatapos ay naglakad patungo sa harang. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang violet gale ang biglang sumugod. Ang mga babaeng cultivator ng Yano pala sa loob ng harang ay agad na nasupil at naparalisa sa lupa. Ikaapat na Ginoo, mayroon na ba akong mga kwalipikasyon para makipagpulong sa iyong pinakamamahal na master ngayon? Habang bumababa ang mga salita, isang four-leaf dark avatar ang unti-unting nagmaterialize. Nakita ito ni Ming Shirin at agad na kumunat ang noo. Ang dark incantation ng 100 Tribulations Inside Avatar na may 4 na dahon na bukas at halos 5 metro ang taas. Napakalakas na kalaban. Bukod kay Master, ang panganay na senior brother at ang pangalawang senior brother lamang ang makakatalo sa kanya. Ngunit nakakalungkot na matagal nang nawala sa bundok Jinting ang dating kaluwalhatian nito. Pagkatapos ay malamig siyang nagtanong, kaya ikaw ay isang nascent divinity tribulation realm expert. Kung pumunta ka rito para ipagmalaki ang iyong martial prowess, natatakot ako na nagpunta ka sa maling lugar. Paano ako maglalakas loob? Sabi ng figure at pagkatapos ay binawi ang avatar, tumalon at bumaba. Dahan-dahan ding umatras ang mga gwardya sa likuran niya sa ilalim ng kanyang patnubay. Si Suwan Shan ng Demon Slaying Sect ay time na humihiling ng pakikipagpulong sa matandang senior. Sana ay matulungan kami ng ikaapat na Ginoo sa pagkakataong ito. Sinusubukan ba niyang takutin ako? Aakmang iiling at tatanggi si Ming Shirin nang dumating si CIU Honor. Inutusan ito ni Master. Si Miss Nine pala, nakilala ng matagal, sabi ni Suwan Shan at nagsimulang manuyo. Tumawa si CIU Honor nang marinig ito. Wow, naging napakalaki na ba ng reputasyon ko? Higit pa riyan. Pumasok si Miss Nine sa bundok Jinting sa edad na 10. Inabot ka ng 10 araw para lubos na makapasok sa isang realm, 3 buwan para pagtibayin ang iyong cultivation, 2 taon para buksan ang lahat ng 8 meridian sa Ancient Sea Realm, at pumasok sa Divine Court Realm sa loob ng 3 taon. Sa ilalim ng langit, maaaring walang sino man ang makakatumba sa mga nagawa ni Miss Nine. Natuwa si CIU Honor sa mga salitang ito. Magaling kang magsalita, sinabi ni Master na makikipagkita siya sa iyo sa harap ng hall. Walang masabi si Ming Shirin nang makita ang eksenang ito. Ito rin ay itinuturing na isang eksperto na nagbukas ng 4-leaf golden lotus, nanunuyo sa iba gamit ang isang set ng mga kasanayan. Sa oras na ito, sa Evil Sky Pavilion, nakaupo si Lu Zhou sa tuktok ng hall. Nakatayo sa tabi niya sina Duan Muxiang, Zhou Gifeng, at Pan Zhong. Matagal na siyang hindi nakaupo sa posisyon na ito, at medyo malamig at hindi pamilyar ang pakiramdam. Di nagtagal, pumasok si Suwan Shan sa hall kasama ang 4 na subordinate. Si Suwan Shan ng Demon Slaying Sect ay bumabati sa matandang senior. Nang marinig ito, sinulyapan siya ni La Shou. Maupo ka, salamat. Matapos maupo, tumingin si Suwan Shan sa paligid. Talagang hindi ako naglakas loob na makita ang cultivation level ng makapangyarihang figure na ito. Batay sa aking intuit ayon, ang aura ng masamang patriarch na ito ay tila medyo ordinaryo. Gayunpaman, sa mundo ng mga cultivator, karaniwan ang itago ang cultivation ng isang tao, kaya hindi nakakagulat. Gayun din, ang decorous sayon sa paligid ng hall ay hindi maluho o maringal. Ito ay parang isang ordinaryong sekta lamang, at talagang walang espesyal dito. Magsalita ka, ano ang problema? Sabi ni La Shou nang may pag-iiba. Nang marinig ito, yumuko si Suwan Shan. Matagal nang narinig ng Demon Slaying Sect ang dakilang pangalan ng bundok Jinting. Ngayon ay pumunta kami rito upang talakayin ang 3 bagay. Una, ang Anopalas ay nag-provoke sa Demon Slaying Sect ng higit sa 3 o 5 beses kamakailan. Ngayon na ang Palace Master Yi ay nabihag ng matandang senior, natural at makatwiran lamang ito, at siya lamang ang dapat sisihin dito. Tungkol sa iba pang mga babaeng cultivator mula sa Yano Palace,
Umaasa ako na ipapasa sila ng matandang senior sa aking demon-slaying sect. Nang marinig ito, kumipot ang mga mata ni Duan Musheng. Ang Yinyu Palace ay nilikha ng traidor ng bundok Jinting. Kahit na nararapat silang parusahan, hindi kayo ang may karapatang magsalita tungkol dito. Hindi nakipagtalo si Su Wanshan at pinanatili ang isang magalang na ugali. May katwiran ang sinabi ni Sir Third. Pangalawa, sa ilalim ng pagtitiwala ng Jingming Dao, si Panjong ay nagtaksil sa sekta, at maaaring harapin siya ng demon-slaying sect ayon sa aming nakikita. Dahil bago ito, balak nang sumali ni Panjong sa demon-slaying sect. Ang tatlong aliping ito mula sa mababang pamilya ay hindi karapat-dapat na tumayo sa Demon Sky Pavilion. Pagkabigkas ng mga salita, nagbago ang mukha ni Panjong ng husto. Aakmang magsasalita si Duan Musheng nang dumating ang boses ni Lasho, magpatuloy ka. Kung matutupad ang ikatlong bagay, magagawa rin ang unang dalawang bagay. Sa huli, ang demon-slaying sect ay katulad lamang ng Demon Sky Pavilion ng bundok Jinting, kapwa kinamumuhian ng mga tinatawag na righteous sect. Ang nangungunang 10 eksperto ay paulit-ulit na nakipaglaban sa matandang senior, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang hindi nabawasan kundi lalong tumaas. Kung handang magsanib puwersa ang Demon Sky Pavilion at ang demon-slaying sect, walang magiging karibal sa ilalim ng langit. Nang marinig ang tono ng kanyang mga salita, hindi na napigilan ang init ng ulo ni Duan Musheng at agad na nagsimulang magmura. Batay sa iyong mababang katayuan sa demon-slaying sect, hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa Demon Sky Pavilion. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng naruroon sa galit na pagsaway ni Duan Musheng. Hindi nagalit si Su Wanshan. Nagpatuloy siyang magsalita ng may kalmadong ekspresyon, kung nagkasala ako sa anumang paraan, umaasa ako na mapapatawad ako ni Sir Third. Sa sandaling ito, humakbang si Ming Shirin. Su Wanshan, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Una, ang may-ari ng Palace ay si Tianxin, at kung kumagat ang aso o hindi ay nakadepende sa may-ari, hindi ka ba sumasang-ayon? Ang pangalawang punto ay dahil pumasok na si Panjong sa bundok Jinting, itinuturing na siyang miyembro ng bundok Jinting, at hindi na itutuloy ang anumang nakaraang alitan sa Demon Sky Pavilion. Kung gusto mong gumawa ng gulo sa kanya, gumagawa ka ng gulo sa Demon Sky Pavilion. Ang ikatlong punto, at ang pinakamahalaga, ay kung gusto mong magsanib puwersa sa Demon Sky Pavilion, paumanhin, hindi ka kwalipikado. Umiling si Su Wanshan at humalaklak, hindi sumasang-ayon. Kung nasa rurok ng kapangyarihan ng Demon Sky Pavilion, natural na hindi kwalipikado ang demon-slaying sect. Ngunit nagbago na ang panahon. Ang Demon Sky Pavilion ay humihina, at kahit ang malalim na cultivation ni Senior Chi ay hindi mababago ang kasalukuyang sitwasyon. Ang demon-slaying sect ay lumalakas, at malinaw ito sa cultivation world. Bukod dito, ang pagkakaroon ng isang kaibigan ay palaging mas mabuti kaysa sa pagkakaroon ng isang kaaway. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Lasho. Malinaw ang kahulugan. Hindi mahalaga ang mga opinyon ng iba sa Evil Sky Pavilion, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga iniisip ni Lasho. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho. Matapos ang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, tama ka. Nang marinig ito, hindi napigilan ni CIU Honor na tumingin sa kanya. Naguguluhan na ba si Master? Anong klaseng mayabang na miyembro ng Demon Slaying Sect ang pumupunta sa Demon Sky Pavilion at nagsasalita ng walang pakundangan, pero hindi man lang nagagalit si Master? Mabilis na nagpakita ng masayang ekspresyon si Su Wanshan at Yumuko. Tila si Senior Chi ay may malalim na pag-unawa sa katwiran. Tumigil sandali si Lasho at nagpatuloy, alam mo ba kung bakit pinapunta kita rito at nakipagpulong sa akin? Nang marinig ito, nag-aalangan na sumagot si Su Wanshan, posible kayang nahulaan na ni Senior Chi ang layunin ng aking pagbisita. Nagsasanay ka ba ng demonic Diana? Ang body tree ay walang puno sa simula, ang maliwanag na salamin ay walang kinatatayuan. Ang ganitong uri ng demonic Diana cultivation ay bihira sa mundo. Sinasabi na sa pamamagitan lamang ng pagsasanay nito nang mag-isa makakamit ang kaliwanagan matapos ang 100 tribulation. Nang marinig ang papuri ni Lasho, medyo naging mapagmataas si Su Wanshan. Senior, napakabait niyo. Totoong nagsasanay ako ng demonic Diana sa loob ng 100 taon at nakapasok sa nangungunang 3 ng blacklist,
umaasa sa Hansil ng demonic Diana sect. Hindi masama, hindi masama. Tumango si Lasho bilang pagsang-ayon. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa dalawang disipulo sa gilid na medyo naguguluhan. Ang mga salita ni Suan Shan ay puno ng mga pahiwatig at nagmumungkahi pa na ang Demon Sky Pavilion ay nasa kalagayan ng paghina. Master, hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig niyang sabihin? Bukod dito, pinupuri mo pa siya. Kung gayon, hayaan mong matuto at maranasan ko ito mula sa iyo. Sigaw ni Duan Musheng at tumalon sa aksyon. Ang mainitan ang ulo na lalaki ay hindi matiis ang mayabang na ugali ng kabilang panig. Iyan mismo ang iniisip ko, nagliwanag ang mga mata ni Suan Shan. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang lakas sa Evil Sky Pavilion. Habang kumikilos ang dalawa, isang biglaang bagzo ng hangin ang bumangon sa arena. Wala sa kanila ang gustong umatras mula sa banggaan. Medyo kinabahan si CIU Honor. Natatakot siyang gibain nila ang hall. Kalmadong sinabi ni Lasho na walang problema, hayaan silang maglaban. Ang nakatayong sina Panjong at Joe Gifing sa malapit ay nanunood ng may pagkamangha. Ito ay isang showdown sa pagitan ng mga eksperto. Ang dalawa ay may napakagandang kontrol sa hangin. Sa tuwing malapit ng hawakan ng hangin ang isang gusali, automatiko itong mawawala. Ang tanikala ni Duan Musheng at ang kanyang kamay ay sumayaw ng mabangis. Nagliparan ang mga alipato habang nagbabanggaan ang hangin, na lumilikha ng isang kahanga-hangang eksena. Si Suan Shan ay mukhang kasing kalmado gaya ng dati. Si Sir Third ay nasugatan at gayunpaman ay mayroon pa ring ganoong kalakas na natitirang lakas, kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Naunawaan ni Lasho na si Duan Musheng ay kulang na lang sa paglusot sa Primordial Spirit Tribulation Realm. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi siya nakalusot sa ilalim ng Grandaos Suppression, kaya kapag nakaharap niya si Suan Shan, natural na nasa dahado siya. At sa kabilang banda, si Suan Shan ay mukhang napaka-relax. Ang handprint ay lumabas, itinuro ni CIU Honor ang eksena na may nag-aalalang ekspresyon. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga palm print ang nagtipon sa paligid ni Suan Shan. Patuloy silang sumampal patungo kay Duan Musheng. Walang ibang pagpipilian si Duan Musheng kundi ang patuloy na hamarang gamit ang kanyang tanikala, ngunit napilitan siyang patuloy na umatras, nawawalan ng momentum. Mayroon pa ring puwang sa kanilang realms. Umiling si Lasho nang makita ito. Si Duan Musheng ay maaaring ituring na walang talo sa ibaba ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Hindi lamang siya matatag kundi napakabagsik din. Nakakalungkot, ngunit hindi mahalaga. Ang landas ng cultivation ay mahaba. Ang mga disipulong ito ay may pambihirang talento. Ang pagiging isang nangungunang eksperto ay isang bagay lamang ng oras. Sasali ako, nakita ni Ming Shirin ang eksena at tumalon sa larangan ng digmaan. Bagaman ang kanyang pakikilahok ay nagpatatag ng sitwasyon ng kaunti, si Suan Shan ay nanatiling hindi natatalo laban sa dalawa at lalong lumakas habang nagpapatuloy ang labanan. Kaya si Sir Fourth ay isang innocent soul tribulation realm. Kung ganoon, hindi na ako magiging magalang. Avatar, lumabas ka. Sa isang sigaw, isang dark-colored avatar ang unti-unting nagmaterialize. Sa isang kisap mata, pinuno nito ang langit. Ang kapangyarihan ng Nascent Divinity Tribulation Realm ay pangunahin sa avatar. 5 metro ang taas nito, sapat na para gibain ng Evil Sky Pavilion, ngunit kakaiba. Ang dark-colored avatar ay parang isang multo na nakatayo sa loob ng pavilion. Sa makatuwid, makikita na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong malakas. Agad na nabaligtad ang sitwasyon pagkalabas ng avatar. Isang mar-angle na pressure ang agad na kumalat patungo sa dalawang naglalaban. Ang mga palm print na ilang beses na mas malaki kaysa dati ay bumagsak ng masinsinan na parang malakas na ulan. Nang makita ang sitwasyon, nagmamadaling tinawag ni Ming Shirin ang kanyang sariling avatar, na 2 metro ang taas, upang lumaban. Gayunpaman, ang puwang sa lakas ay napakalaki. Pagkatapos ng sandali, naramdaman niyang dumadaloy ang kanyang dugo at namamanhid ang kanyang braso. Si Suan Shan, naganap na nakokontrol ang sitwasyon, ay ngumisi ng may tagumpay. Mga ginoo, sasama ba kayo sa Demon Slaying Sect ngayon?